Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Dr. Rowena Bautista. Pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa. Pagpapanumbalik ng sigla at kalusugan ng kalalakihan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kakulangan sa bitamina. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, isang bagong pasyente ang dumating sa aking opisina. Si Mang Tonyo, 73 taong gulang, at makikita mo ang pagod at tahimik na pagkabigo sa kanyang nga mata. Umupo siya, tumingin sa akin, at may malalim na buntong hininga. Sinabi niya, "Doc, pakiramdam ko nawawala na ako. Wala na akong enerhiya. Lagi akong pagod. At sa totoo lang, pakiramdam ko nawala ang parte ang aking pagkalalaki. Matagal na akong hindi nagigising na may anumang senyales ang sigla. Dahil lang ba ito sa edad ko?" Ito ay isang usapan na halos araw-araw kong naririnig. At ang una kong sinabi sa kanya, ang parehong bagay na sinasabi ko sa inyong lahat ngayon, ay hindi lang ito dahil sa edad ninyo. Ito ay isang senyales. Ito ay isang hudyat mula sa inyong katawan na may ilang mahahalagang sistema na naubusan na ng lakas. Kaya, hindi ko siya binigyan ng reseta. Hindi ako nagrekomenda ng mamahalin o komplikadong medikal na pamamaraan. Binigyan ko siya ng isang simpleng 30 segundong ritual. Sinabi ko sa kanya na umuwi at dagdagan ng isang partikular na bitamina ang kanyang baso ng tubig tuwing umaga. At gusto ninyo bang malaman kung ano ang nangyari? Bumalik siya sa aking opisina pakaraan ng isang buwan na may sigla sa kanyang lakad at liwanag sa kanyang mata na hindi ko pa nakita dati. Ngumiti siya at sinabi, "Dinagdagan ko lang ito sa aking tubig at bumalik ang aking pagkalalaki. Hindi ka maniniwala sa pagkakaiba. Hindi ito tungkol sa anumang milagrong lunas. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan nga pangunahing kagamitan na kailangan nito para gawin ang trabaho nito. Pag-usapan natin hindi lang isa, kundi ilang mahalagang bitamina na malamang na kulang kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo ito magagamit upang mabawi ang inyong sigla. Kaya, itabi muna ang lahat ng ingay na narinig ninyo tungkol sa mabilisang solusyon at mga gamot. Ito ay aprobado ng urologis! Ito ay tunay na agam. At sa pagtatapos ng talakayang ito, makakaroon kayo ng isang simpleng pang-araw-araw na ugali na maaring lubos na magpabago sa inyong mga umaga at sa inyong buong pakiramdam ng halaga sa sarili. Una, unawain natin kung bakit ito nangyayari. Ang pagising na may senyales ng sigla ay hindi lamang tanda ng pagnanais. Ito ay isang mahalagang nonverbal na tanda ng pisyolohikal na kalusugan. Nangyayari ito dahil sa malalim at nakakapagpabata na tulog, ang stress response ng inyong utak ay humihinto. Ang inyong katawan ay pumapasok sa isang estado ang malalim na pahinga. At ang inyong nervous system ay nagpapadala ng malakas na senyales sa inyong madaluyan ng dugo upang mag-relax at bumukas. Bumaba ang inyong presyon ng dugo, lumalaki ang inyong nga ugat, at nilalabas ng inyong katawan ang sariwa, may oxygen, at mayaman sa nutrisyon na dugo. Ito ay mahalagang isang panggabing programa sa pagpapanatili para sa inyong buong vascular system. Pinapanatili nito ang nga channel na bukas, ang nga kalamnan na relax, at ang nga daluyan ng dugo na malusok. Kapag nawala ang panggabing kaganapang ito, hindi ito direktang senyales na nawala ang inyong libido. Kadalasan, ito ay isang pulang bandila. Isang indikasyon ng mas malalim na problema. Maari ninyo itong isipin bilang isang kanaryo sa minahan para sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ang pinakakaraniwang sanhingang pakawala nito ay hindi ang inaasahan ninyo. Ang ito ay tahimik na systemic deficiencies. Ang unang pangunahing salarin ay systemic inflammation at oxidative stress. Ito ay isang estado ng talama na pinsala sa selular na madalas na sanhinang mahinang dieta, isang sedentary lifestyle pag-upo lamang, at malason sa kapaligiran. Ang prosesong ito ay nagpapatigas sa inyong maugat, ginagawang hindi gaanong nababaluktot.
at sinisira ang pinong-panloop na lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Ang pinsalang ito ay pumipigil sa paggawa ng nitric oxide, ang mahalagang molekula para sa pagpapahinga ng daluyan ng dugo at daloy ng dugo. Ang ikalawang sala rin ay simpleng kakulangan ng tamang cellular fuel. Isipin ang inyong katawan bilang isang jeepney. Puno ang tangke ng gasolina, ngunit kung wala kayong langis ng makina, transmission fluid, at iba pang critical na pampadulas, sa huli ay hihinto ang makina, habang tayo ay tumatanda. Ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip at gumamit ng mahahalagang micronutrients ay bumababa, naubusan tayong lakas, at ang ating mga pinakamahahalagang sistema, kabilang ang ating nervous at vascular system, ay hindi lamang makagawa ng kanilang panggabing programa sa pag-ayos at pagpapanatili. Ang ating layunin sa simpleng water hack na ito ay tugunan ang lahat ng isyong ito sa pinagmulan nito. Bibigyan natin ang inyong katawan ng eksaktong tiyak na bitamina na kulang sa inyo na nagsisilbing cellular repairment at mahalagang likido upang muling paganahin ang inyong mga makina. Kung may isang bitamina na mari kong irekomenda sa bawat lalaki na higit sa 5 na uminom, ito ay bitamina C. Ngayon, alam kong iniisip ninyo, bitamina C, hindi ba para lang iyan sa sipon? Oh, iyan ang itinuro sa ating lahat. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na ang papel nito, sa sigla ng kalalakihan at pangmatagalang kalusugan ay mas malalim, mas pundasyonal, kaya ito ay isang hindi napausapan na bahagi ng isang malusok na estratehiya sa pagtanda. Ang bitamina C ay isang napakalakas na antioxidant. Ang pangunahin at pinakamahalagang trabaho nito sa katawan ay labanan ang tinatawag nating oxidative stress, na isang prosesong pinsala sa cellular na sanhi nga hindi matatag na molekula na tinatawag na free radicals. Isipin ang mga free radicals na ito bilang maliliit na mikroskopikong spark na lumilipat sa loob ng inyong katawan na nagiging sanhi ang isang uri ng cellular rust. Ang oxidative stress na ito ay isang pangunahing sanhi ng pamamaga at pagtigas ang maugat sa patuloy na pagbibigay sa inyong katawan ng bitamina C. Aktibo ninyong nilalabanan ang hindi nakikitang pinsala sa cellular na ito na nagbibigay nga isang uri na cellular armor na nakpoprotekta sa pinong lining na inyong mga daluyan na dugo mula sa loop palabas. Ang pang-araw-araw na sistema ng depensa na ito ay ang inyong unang linya ng depensa laban sa tahimik na pinsala na humahantong sa malalaking problema sa kalusugan sa hinaharap. Ngunit ang pinakamahalaga at madalas na hindi napapansin na papel nito ay sa paggawa ng collagen. Hindi lang para sa inyong balat o joints ang collagen. Ito ang pangunahing structural protein sa inyong buong katawan. Ito ang mismong balangkas para sa inyong balat, inyong buto, inyong tendons, inyong ligaments, at pinakamahalaga, ang mapader ng inyong maugat at capillaries. Isipin ang inyong mga daluyan ng dugo, hindi bilang matitigas na tubo, kundi bilang buhay, humihinga, nababaluktot na tubo na kailangang lumawak at bumalik ng maayos. Para manatiling nababaluktot at tumutugon ang mga daluyan ng dugo na ito, ang kanilang collagen structure ay dapat na malusok at matibay. Hindi lamang makagawa ang inyong katawan ng collagen ng walang matatak at maasahang supply ng bitamina C. Ito ay isang kinakailangan at mahalagang blok sa pakbo. Isang biological catalyst na nagiging possible ang buong proseso ng collagen synthesis. Kung wala ito, ang mga pader ng inyong maugat ay nagsisimulang mawalan ng kanilang pagkalastiko, nagiging matigas at hindi umukit. Sa kasamaang palad, ang inyong katawan ay hindi isang magandang imbakan ng bitamina C. Ito ay isang water-soluble na bitamina na nangahulugang kailangan ninyo itong patuloy na dagdagan.
Ito ang dahilan kung bakit ang pagdaragdag lamang ng maliit na dosis ng bitamina C sa inyong tubig sa umaga ay isang napakalakas na kilos ng proaktibong kalusugan. Nagbibigay kayo nga cellular ammo upang protektahan ang inyong vascular system at ang pundasyong block sa pagbuo upang panatilihing nababaluktot at malambot ang inyong maugat. Ang simpleng aksyon na ito na ginagawa ng tuloy-tuloy araw-araw ay maring makaroon ng malalim na epekto sa inyong pangkalahatang sirkulasyon at kagalingan. Ito ay isang pamumuhunan sa inyong kahabaan ng buhay. Ito ay isang pang-araw-araw na tunap para sa inyong buong circulatory system. Tinitiyak na mananatili itong kasing kabataan at kasing epektibo hanggat maaari. Ang ating ikalawang powerhouse na bitamina at isa na talagang mahalaga para sa kalalakihan ay bitamina D. Ngayon, malamang na narinig na ninyo itong tinatawag na bitamina, ngunit mula sa medikal na pananaw, hindi talaga ito isang bitamina. Ito ay isang prohormona. Gumaganap ito nga isang ganap na pundasyonal at kailangan na papel sa pag-regulate ng hindi mabilang na sistema sa inyong katawan. Mula sa inyong immune function hanggang sa inyong bone density, at ang direkta nitong link sa kalusugan at siglang kalalakihan ay hindi may kakaila. Ang karamihan ang populasyon, lalo na ang kalalakihan, ay naglalakat na may malaking kakulangan sa bitamina D, lalo na sa mga buwan ng teg-ulan o kung hindi sila nakakakuha ng regular at tuloy-tuloy na pagkakalantat sa araw. Habang tumatanda ang ating balat, bumababa ang kakayahan nitong mag-synthesize ng mahalagang hormone na ito mula sa sikat ng araw na ginagawang mas mahalaga ang supplementation. At ang kakulangan sa bitamina D na ito ay direktang at malapit na naugnay sa mababang testosterone. Isipin ang bitamina D bilang isang susi na nagbubukas ng pinto sa inyong hormonal factory. Kung walang sapat na antas ng bitamina D, ang masalimot na signaling pathways ng inyong katawan ay nagiging mabagal at hindi tumutugon. Nakakaapekto ito sa paggawa ng mahahalagang hormon sa utak, ang mismong nagpapadala ng utos sa inyong testes upang gumawa ng testosterone. Ito ay isang cascading effect. Isang pagkabigo sa komunikasyon mula sa itaas pababa. Ngunit kapag ang inyong antas ng bitamina D ay na-optimize, ang hormonal engine ng inyong katawan ay maaring tumakbo sa pinakamataas na kahusayan. At ang mahalagang senyales na iyon ay ipinapadala ng malakas at malinaw. Ito ay isang simple at pundasyong pangangailangan para sa pagpapanatiling malusok na antas ng testosterone na siyang pundasyon ng inyong enerhiya, inyong mood at inyong drive. Ang pagdag ng bitamina D ay napakahalaga. Habang makakakuha kayo ng ilan mula sa araw, ang pinaka-maasahan at tuloy-tuloy na paraan upang makakuhang sapat na dosis ay sa pamamagitan ng supplementation. Dahil ang sikat ng araw ay masyadong variable depende sa inyong lokasyon, sa orasang taon, at sa inyong uringang balat, ang pagdaragdag ng ilang patak ng likidong bitamina D supplement sa inyong tubig sa umaga ay isang napakadali at epektibong paraan upang matiyak na ang paggawa ng hormon ng inyong katawan ay gumagana ng buong buo. Ito ang isa sa mga unang bagay na tinitingnan ko sa aking mga pasyente. Ang pagwawastong kakulangan sa bitamina D ay maring maging isang kumpletong game changer at mari itong lubos na magpapanumbalik ngang pakiramdam ngang sigla at kasiglahan na inakala ninyong nawala na sa mataon. Ito ay isang mahalaga at simpleng hakbang tungo sa muling pagbibigay ng enerhiya sa inyong buong sistema mula sa lupalabas. Ito ay isang bitamina na malamang na hindi pa ninyo narinig. Isang tahimik na bayani na bihirang nakakakuha ng atensyon na nararapat dito. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na ito ay isa sa mga pinakamahalagang nutrients para sa kalalakihan na higit sa 50. Pinag-usapan ko ang tungkol sa bitamina K2. Ngayon, malamang na pamilyar kayo sa bitamina K
ang nakakatulong sa pamumuo ng dugo at pagpapagaling ng sugat. Ngunit ang bitamina K2 ay ibang uri ng bitamina. Mayroon itong ganap na hiwalay at mas mahalagang trabaho. Isipin ang bitamina K2 bilang ang arterial gatekeeper o isang calcium traffic cop. Ang pangunahing trabaho nito sa katawan ay tumpa na idirekta ang calcium kung saan ito kailangan pumunta at, mahalaga rin, kung saan ito hindi dapat pumunta. Kapag kumonsumo kayong calcium, maging mula sa pagkain o supplements, sinusubukan ng inyong katawan na ipadala ito sa inyong mga buto at ngipin upang mapanatili silang malakas at malusog. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nang walang sapat na bitamina K2 upang gabayan ito, ang calcium ay maaring maging isang rogue agent. Mari itong mawala sa bloodstream at mapunta sa malambot na tissue ang inyong katawan, kabilang ang pinongpanloop na pada ang inyong mga ugat. Kapag ang malayang gumagala na calcium na ito ay nagsimulang tumigas at maipon sa mga ugat, humahantong ito sa pagtigas ng ugat at isang mapanirang proseso na tinatawag nating calcification. Ang prosesong ito ang pinakadakilang kawengang daloing dugo, isang uringang panloop na pagbuangang plake na nagpapalit sa inyong nababaluktot, tumutugon na mga ugat sa matitigas, hindi umukit na mga tubo. Direkta at malakas nitong sinisira ang kakayahan ng inyong katawan na makamit ang matigas at matagal na pagising. Ang ganap na galing ng bitamina K2 ay pinapagana nito ang isang partikular na protina na tinatawag na matrix GLA protein. Ang protein na ito ay parang isang highly trained security guard para sa inyong madaluyan ng dugo. Ang tanging layunin nito ay partikular na gabayan ang calcium palayo sa inyong nga ugat at sa halip ay idirekta ito sa inyong nga buto kung saan ito ay maaring magamit ng maayos. Ito ang direktang mekanismo na pumipigil sa mapanirang rus na bumo sa inyong matubo. Ang pagdaragdag lamang ng ilang patak ngang likidong bitamina K2 supplement sa inyong tubig, lalo na sa highly bioavailable form ng MK2, ay isang direkta at malakas na paraan upang suportahan ang inyong pangmatagalang vascular health. Ito ay isang banayad ngunit napakahalagang kilos ng preventative maintenance na maaring lubos na makaapekto sa inyong daloy ng dugo at sa inyong sigla sa mga darating na taon. Ito ay isang mahalagang pamumuhunan sa inyong hinaharap na sarili. Sa wakas, pag-usapan natin ang ating huling mahalagang bitamina, isang tunay na cellular shield, bitamina A. Tulad ng bitamina C, ang bitamina A ay isang malakas na antioxidant, ngunit gumagana ito sa ibang paraan. Habang ang bitamina C ay gumagana sa mga bahaging may tubig ng inyong nga selula, ang bitamina A ay gumagana sa mga mataba, lipid, na bahagi ng inyong nga lamat ng selula. Pinoprotektahan nito ang mga mahalagang lamat na ito mula sa pinsala sa oxidative. Tinitiyak na ang inyong mga selula ay mananatiling malusog at gumagana. Mahalaga ito lalo na para sa kalusugan ng kalalakihan dahil ang mga lamat ng inyong mga selula ng daluyan ng dugo ay nalalantat sa patuloy na pag-atake ng lason at stress. Kapag nasira ang malamat na ito, ang mga selula ay hindi makakaganang mayos at ang madaluyan ng dugo ay nawawalan ng kakayahang ma-relax at lumawa. Ang pagkuha ng sapat na bitamina A, lalo na sa anyong tocotrienols, ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng pundasyong proteksyon para sa inyong buong katawan. Ito ay parang pagbibigay sa inyong mga selula ng isang baluti upang labanan ang pang-araw-araw na pag-atake ng free radicals. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa kalusugan ng mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo, tinitiyak ng bitamina E na ang iba pang mga bitamina ay makakagawa ng kanilang mga trabaho ng epektibo. Ito ay isang mahalagang layang proteksyon na nakambit sa mas mahusay na sirkulasyon, mas kaunting pamamaga, at isang mas matatak na pangkalahatang sistema. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa inyo? Nangangahulugan ito na maaari ninyong bawiin ang kontrol sa isang simpleng pang-araw-araw na ugali? Hindi ninyo kailangan ng komplikadong gawain. Kailangan ninyong tumon sa pagdaragda,
Ngam nga pundasyong bitamina na ito sa inyong katawan? Ang pinakamahusay at pinakamadaling paraan upang gawin ito ay sa isang maliit na baso ang tubig tuwing umaga. Maari ninyong paikutin ang mangga bitamina na ito batay sa inyong mangga pangangailangan, ngunit inirekomenda ko ang isang pangunahing trio para sa karamihan ng kalalakihan: bitamina C, bitamina D, at bitamina K2. Makikita ninyo ang lahat ng ito sa simpleng likidong dropper bottles sa inyong lokal na health food store o online. Ilang patak lamang ng bawat isa, sundin ang dosage sa bote sa inyong tubig tuwing umaga. Hindi ito aabutin ng 30 segundo. Ang simpleng aksyon na ito ay nagpapalit sa inyong ordinaryong tubig sa isang makapangyarihang nakapagpapalakas na tonic. Lampas ito sa simpleng hydration. Ito ay isang layuning kilos ng pagbibigay sa inyong katawan ng pangunahing micronutrients na lubos nitong kulang. Ito ay isang direktang pamumuhunan sa inyong balanseng hormonal, inyong vascular health, at inyong cellular integrity. Si Mang Tonyo na lumapit sa akin na pakiramdam ay talunan, ang 73 taong gulang na pakiramdam na nawala ang kanyang pagkalalaki, ay sinimulan ang eksaktong ritual na ito. Hindi siya naniwala na gagana ito. Ngunit salub ngang ilang linggo, napansin niya ang pagkakaiba sa kanyang enerhiya. Salub ngang isang buwan, mas mahusay siyang natutulog kaysa sa mga nakaraang taon. At dinagtagal, nagising siya sa hindi mapagkakamalang senyales na muling gumagana ang kanyang katawan. Siya ay isang bagong tao. Siya ay isang tao na muling nakakaramdam ng sigla at kumpiyansa. Ito ang kapangyarihan ng simple, tuloy-tuloy, at suportado ng agam na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol. Ito ay tungkol sa pamumuhunan sa inyong sarili. Kaya, ngayong gabi, subukan ang simpleng 30 segundong ritual na ito. Magdagdag ng ilang patak ng bitamina C, bitamina D, at bitamina K2 sa isang baso ng tubig at inumin ito. Huwag umasa ngang milagro sa magdamag. Ito ay isang proseso ng pagpapanumbalik. Ngunit pakaraan ngang 1 o 2 linggo ngang tuloy-tuloy na pagsasanay, hanapin ang magabanayat na pagbabago. Iba ang pakiramdam ngang inyong enerhiya. Mas matalas ang pakiramdam ngang inyong isip, at isang umaga, mari kayong magising sa isang napakahindi mapakakamalang at napaka-welcome na senyales na muling gumagana ang inyong katawan na nagbibigay sa inyong pinakamahusay na report card na kaya nito. Maraming salamat sa panonood. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa Senior Men's Health para sa mas simple, suportado ngang agham na solusyon, at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na maaring nangangailangan ng kaunting nightly reset. Ako si Dr. Rowena Bautista at magkita-kita tayo sa susunod